Kaya pa magandang hapon po sa inyong lahat. Andito na po tayo sa aking YouTube channel at sa mga sumusubaybay sa aking YouTube channel ay maraming salamat po sa inyong lahat. Ito na po, pag-uusapan po natin ang ugali ng ating Vice President Sara Duterte. Alam nyo sa totoo lang, may pagka-psychic ang pag-uutak nitong ating Vice President. Wala siyang respeto, hindi na siya gumagalang sa ating taong bayan, sa ating lalo na sa ating Pangulong Ferdinand Marcos na si Bongbong Marcos. Grabe ka talaga, Sara Duterte. Biro mo, nagpa-press con ka pa. At para lang sabihin mo sa taong bayan, sa buong Pilipinas, na ito ang iyong gagawin. Patay na. Patay na ang ating bayaning si Ferdinand Marcos Sr. Piruin mo, binalita mo pa sa press con na huhukayin mo ang bangkay ng aming presidenteng Ferdinand Marcos Sr. at itatapon mo sa West Philippine Sea. Sino ka para gawin mo yan? Maraming taong magagalit sa iyo. Sorry po. Alam mo, Sara Duterte, nang makita pa lang kita dito sa Montalban Rizal, doon sa San Jose, sa Global, na yung kayo ay nag-campaign ni Ferdinand Marcos, wala. Nakikita ko sa iyong sa iyong aura na hindi ka magiging katambal ni Ferdinand Marcos Jr. Kasi iba ang iyong galaw at iba ang iyong aura. Tama nga ako sa aking isip na ikaw ay isa kang hindi magandang Vice President ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Alam mo bakit? Kasi ikaw, Sara, unang-una, sa mga pinakikita mo, sa ugali mo, talagang meron kang mental health na namumukot sa iyong utak na yung mga pag ganun mo ba? Yung pag ganyan mo? Sige nga. Simo sa kamera, halatang-halata kang may pagkatopak ang iyong utak at hindi mo pa ginagalang ang iyong katandem na si Ferdinand Bongbong Marcos. Yung una, yung makita kita di sa mga speed na pagsasalita ng ating Ferdinand Marcos, imbis na dumaan ka sa harapan, tumalikod ka pa, doon pa dumaan. Pakitang tao lang yun ginawa mo. Tula. Sa totoo lang, hindi ka talaga magiging karapat-dapat na maging Vice President. Lalo na kapag ikaw ay naging isa kang leader ng Pilipinas, naging isang presidente ng Pilipinas, hindi karapat-dapat. Kung yung sinasabi mo ang nakaupo sa Malacanang ay hindi marunong, hindi maganda ang kanyang pagka-presidente, nakaupong presidente sa Malacanang, ikaw yun. Ikaw yun. Alam mo kung bakit? Talagang babagsak ang ating Pilipinas. Kasi
Biro mo, marami kang magiging kaaway, marami kang magagalit sa iyong taong bayan sa mga kinikilos mo. Kung ikaw ay boboto ka, kung ikaw ay kakandidato ng presidente, I'm sorry, hindi kita pwedeng iboto dahil ilalaglag mo ang Pilipinas. Bangag! Ikaw ang bangag. Hindi ang Pangulong Marcos na si Bongbong Marcos, hindi siya. Kayo ang bangag. Kayong mga mag-aama. Wala kaming ikahihinatnan sa inyong mga ugali dahil kayo ay isa kayong mga walang hiya na mga Duterte. Dapat hindi kayo maupo sa Senado, sa presidente, sa congressman, sa governor. Hindi dapat kayo maupong mga pamilyang Duterte dahil sisirain nyo lang ang Pilipinas. Ito yan. Tsaka kung di lang, sa totoo lang, yung sinabi mong hukayin mo ang bangkay ni Ferdinand Marcos Sr., doon pa lang sa bayani ng sementeryo, aabangan na kita. Tuparin mo yan, ha? Baka walang iyan ugali nito. Akala mo may utak? Wala ka namang utak? Kung ikaw nga, yung pagka-vice president mo, hindi mo natupad, hindi mo nagawa, tapos sasabihin mo ang ating Bongbong Marcos Jr., hindi marunong maging isang presidente sa Pilipinas. Bakit ikaw, yung pagka-vice president mo, tumawa ka ng DepEd, anong ginawa mo? Diba? Nang limas ka lang ng pera ng taong bayan, nilimas mo lang ang pera ng DepEd at nagpagawa ka ng maranyang bahay sa iyong lote. Iyan bang sasabihin mo? Para sabihin ko sa iyo, ang Ferdinand Marcos ay mayaman na sila. Nako, Diyos ko, lalo-lalo na si Amy Marcos, nabudol ka. Nabudol ka ng kaibigan mo yan. Nabudol ka na, kaya nga di mo nakikita. Kinakalaban na yung kapatid mo. Bakit kumakampi ka pa rin dyan sa mga Duterte niyan? Hindi mo alam, ikababagsak mo yan. Nakikita mo naman, isipin mo naman, Amy Marcos, kung ano mga pinagagawa ng mga Sara Duterte niya sa kapatid mo. Kaysa sinasabi niyang hindi niya kaibigan si Ferdinand Marcos. Bakit nagtandem sila? Doon pa lang dapat nalaman na niya na kung di talaga niya kaibigan si Ferdinand Marcos, sana mag-resign ka na lang sa pagka-vice president mo. Okay? Napakawalang hiya itong Sara Duterte to. Iba ang iyong utak. Totoo lang. Ikaw ang manggagamit, hindi ang mga Marcos. Dahil ang mga Marcos, iyan ay marami na silang mga loyalist na mga sasapi sa kanila. Yung mga loyalist na Marcoses, iyan ang magiging nagpanalo sa kanila. Hindi katulad nyo kasi kayo, bago pa lang kayo, gumagawa pa lang ng pundasyon, ang mga Marcos, meron na yan. Kung ako sa inyo, mga Duterte, itong si Paulo, si Mans, yan, mga adik yan, mga drug lord yan, dapat yan ang pinagpapapatay. Kung talagang merong mga drug lord na sinasabi ni Duterte, dapat unumpisahan pa lang nila na yung mga
Manugang at anak niya. Dapat yan ang mga pinagpapatay. Mga hayop talaga. Ngayon ko lang natanto ang ugali ni Sara. Iba si Sara. Bastos, walang respeto. Parang hindi siya abogado. Kung talaga siya abogado, naging abogado. Ewan ko lang nga ba. Kung abogado lang yan. Wala. Wala itong si Sara. Hindi karapat dapat yung maging presidente ng Pilipinas kung ito lalaban sa 2000 pagkatapos ng termino ni Ferdinand Marcos at lalaban sa ng presidente. Naku, bagsak ka na. Hindi ka namin boboto. Tulang. Kasi iba, sa nalalaman ko, iba ang iyong utak. Bugok. Maraming salamat po sa aking mga pakopi ng aking kapatid. And dito na nga po, sana po ay suportahan niyo po ang aking YouTube channel. Sana po ay lagi po kayo nakatutok sa akin. Maraming salamat po. Ito po ang aking pigote. Diba, nakita nyo naman, maputi na. Alam nyo naman, ang tao ay hindi pabata, patanda yan, pataas. Ito na po, maraming salamat po. Bye-bye.